Natapos ang huling part ng ating kwento ay habang abala si Lin Yuan sa pagpatay ng mga halimaw ay bigla na lang siyang napaubo na kanyang iniisip na kung sino raw ba kaya ang mga tao na pinag-usapan siya. Masyado raw delikado sa lugar kung nasaan siya ngayon, kinakailangan muna niyang umalis dito, dahil sapat na naman ang mga puntos na kanyang mga naipon. Ngunit nabigla si Lin Yuan dahil nang pagtingin niya sa kanyang inbox ay sumambulat dito ang mga notification ng 5 mga hall na halos ang lahat ay pareho ang kanilang mga mensahe. Sila ay nag-send ng kontrata kay Lin Yuan upang doon na mag-aral si Lin Yuan, pinapakiusap pa nilang 5 na mangyari na makipag-ugnayan sa kanila kaagad. Kaya napapatanong na lang itong si Lin Yuan habang hindi maalis ang kanyang tingin sa screen na kung ano raw bang nangyari sa 5 mga hall, bakit paulit-ulit silang nag-spam ng mensahe para ipadala sa kanya. Nagulat din itong si Lin Yuan dahil mayroon siyang isang friend na kanina pa tumatawag sa kanya. Nang pagtingin ni Lin Yuan ay dito nakita niya ang babae na mayroong bland na buhok. Tinanong pa niya si Lin Yuan na nasaan daw ngayon ang kanyang tagapagligtas. Sa ngayon raw ay nandito siya sa Yellow Zone, dahil nag-hire ang kanyang ama na masyadong nag-alala sa kanya ng super bodyguard para lamang sa kanya. Pumunta raw si Lin Yuan kung nasaan siya ngayon at makipag-team up sa kanya upang mag-farm ng mga puntos kasama siya. Tanong naman ni Lin Yuan sa babae na mayroong bland na buhok na nakapag-hire daw siya ng isang bodyguard para sa kanilang exam, parang sa tingin raw niya ay isa siyang mayaman. Sagot naman sa kanya ng babae na ang kanila raw pamilya ay nagpapatakbo ng isang pharmaceutical na kumpanya, kaya mayroon silang maraming pera. Idinagdag pa ng babae kay Lin Yuan na pumunta raw ito kung nasaan siya ngayon, at pabayaan na lang niya siya na kanya siyang mabayaran sa pamamagitan ng pagsama sa kanya. Sa sinabi ng babae na mayroong bland na buhok ay muli na naman siyang tinanong ni Lin Yuan na kung ang kanya raw bang apelyido ay Wen at ang kanyang pamilya ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pharmaceutical, ang ibig raw bang sabihin nito na siya si Wen Jin na galing sa pharma group na isa sa 3 nangunguna dito sa fortress. Sagot naman ni Wen Jin sa ating bida habang nagpapakyut na siya raw ang tagapagmana ng kanilang pamilya ngunit hindi naman siya ang isang babae na tamad at mayaman. Tanong pa niya kay Lin Yuan na kung nasaan na raw ba siya ngayon. Kanya raw ipapadala kay Lin Yuan kung nasaan ang kanyang kasalukuyan na lokasyon, puntahan na lang niya siya sa lalong madaling panahon. Nang naipadala na ni Wen Jin ang kanyang lokasyon kay Lin Yuan ay sinabi sa kanya ni Lin Yuan na sa kanila raw mga lokasyon ngayon ay sobrang lapit lang nila. Sagot naman ni Wen Jin sa ating bida na kung totoo raw ba na sobrang lapit lang nilang dalawa, siya raw ngayon ay nasa pinakadelikado na parte ng Yellow Zone. Madalas din bang ginagamit ni Lin Yuan ang ganitong trick upang manlinlang ng mga babae? Sa katanungan ni Wen Jin ay natatawa na tumugon sa kanya si Lin Yuan na talaga raw pala na kanyang inimbestigahan kung ano ang kanyang tunay na ugali pagdating sa ganitong panlilinlang sa maraming mga babae. Sa ibaba naman ng mataas na bundok kung nasaan nakaupo si Lin Yuan habang kinakausap si Wen Jin ay makikita itong si Wen Jin kasama ang kanyang bodyguard na patuloy sa kanilang paglalakad upang maghanap ng mga halimaw, habang itong si Wen Jin naman ay masyadong kinikilig habang kausap niya si Lin Yuan. Sinaad pa ni Wen Jin sa ating bida na itigil na raw nilang dalawa ang kanilang kwentuhan, bilisan na lang ni Lin Yuan at puntahan na lang niya siya. Ngunit napatigil si Wen Jin sa kanyang paglalakad na masyadong natulala, dahil nakita niya ang kanyang super bodyguard na hindi na makagalaw dulot ng mahigpit na pagkapit sa kanya ng isang halimaw, at sabayan pa ng pagkagat ng halimaw sa kanyang likod at sa ibang parte sa kanyang katawan. Nang nakita ni Wen Jin na kinakain ng mga halimaw ang parte sa katawan ng kanyang super bodyguard ay masyado siyang natakot, dahil sa kanya na naman nakatingin ng isang halimaw upang siya na naman ang kanilang susunod na kainin. Makikita itong bodyguard ni Wen Jin na napasigaw ng malakas dahil kinain na ng mga halimaw ang ibang parte sa kanyang katawan at dahan-dahan na lang itong nawalan ng buhay. Sa nangyari ay agad na tinawagan ni Wen Jin si Lin Yuan na bumalik na lang siya kung nasaan ang kanyang lokasyon ngayon. Dahil nahuli na siya ng mga halimaw at hindi na maliligtas ang kanyang buhay, kung pupunta pa dito si Lin Yuan sa kanyang lokasyon ay mamamatay lang siya. Sa itaas naman ng bundok kung nasaan si Lin Yuan ay nakikita ni Lin Yuan kung ano ang tunay na nangyari kay Wen Jin at naririnig din niya ang malakas na sigaw ng dalaga na kanyang pinapatakbo si Lin Yuan pabalik sa kanyang lokasyon. Pero kampante lang na tumugon si Lin Yuan kay Wen Jin sa tawag na masyado na raw siyang late upang bigyan pa siya ng babala patungkol sa mga halimaw na biglaan na lang lumitaw sa kanyang lokasyon. Kasabay nito ay lumapag si Lin Yuan kung nasaan si Wen Jin at kitang-kita sa kanyang buong paligid na umaapaw ang malakas na kapangyarihan ni Lin Yuan na halos mabutas ang lupa dulot ng napakapanindig balahibong enerhiya na ipinalabas ng ating bida.
Nang nakita ni Wenjin na si Lin Yuan ay biglaan na lang lumapag sa kanyang harapan at nagpapalabas pa ito ng enerhiya na hindi niya inaasahan sa isang lalaki na tinatawag ng karamihan na pretty boy ay hindi siya makapaniwala habang lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Dahil sa malakas na presensya ni Lin Yuan ay sa kanya na natuon ang pansin ng maraming mga halimaw, makikita ang lahat ng mga halimaw na dahan-dahan na silang lumapit sa ating bida upang si Lin Yuan na naman ang kanilang papatayin. Wala naman pakialam si Lin Yuan sa mga halimaw na dahan-dahan na lumapit sa kanya, bagkus kanya lang itinaas ang kanyang kamay habang binabalutan niya ito ng asul na aura upang mabilis niyang tapusin ang mga nanggugulo na mga halimaw. Kasabay nito ay makikita ang mga katawan ng mga halimaw ay sabay-sabay itong sumabog ng hindi man lang hinawakan ni Lin Yuan, makikita sa itaas ni Lin Yuan na hindi na makita ang katawan ng mga maraming halimaw, bagkus ang makikita na lang sa kanila ay ang kanilang mga dugo na nagmimistulang ulan sa buong lugar. Matapos patayin ni Lin Yuan ang mga halimaw ay natulala pa rin itong si Wenjin na kanyang tinanong si Lin Yuan na isa raw ba siyang Diyos na bumaba galing sa kalangitan upang iligtas siya. Pero nakangiti lang naman na lumingon si Lin Yuan sa dalaga na kanyang sinabi na isa lang naman siyang hamak na pretty boy na nagpapabuhat sa iba niyang mga kasama, siguro ay swerte lang siya kaya niya napatay ang mga halimaw. Maya-maya ay ipinakita na nga ang pinakabagong ranking list sa kanilang survival na pagsubok. Sila ay pinapangunahan ng nagngangalang Ye na nanggaling sa Limitless Hall. At ang pangalawa ay si Kang Mo na galing din sa Limitless Hall. Ang pangatlo ay si Su Qingyu na galing sa Limitless Hall, ang panglima ay si Shen Lang na galing sa Limitless Hall, ang pang-anim ay si Lulian Rong na galing din sa Limitless Hall, syempre ang bago sa listahan na ang pang-pito ay si Lin Yuan na galing sa Thunderclap Hall at ang pang-walo ay si Luyan Sheng na galing sa Nine Heavens Hall, at ang pang-siyam ay si Liu Yuyan na galing sa Limitless Hall, at ang pang-sampu ay si Zhang Tonyan na galing sa Nine Heavens Hall. Habang seryoso na nakatingin si Lin Yuan sa panibagong ranking list ay itong si Wenjin naman sa kanyang likod ay humihingi ng patawad sa ating bida na kanyang tinanong si Lin Yuan na kung naapektuhan raw ba niya ang kasalukuyan na ranking ngayon ni Lin Yuan. Sagot naman sa kanya ni Lin Yuan na ayos lang raw yun sa kanya, maaari na lang niya siyang bayaran ng pera. Kinikilig naman na tumugon si Wenjin sa ating bida na kung pwede raw ba na kanya na lang ibabayad ay ang kanyang sariling katawan. Sa alok ni Wenjin sa ating bida ay lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Lin Yuan na kanyang sinaad sa dalaga na huwag raw muna nilang pag-usapan ang patungkol sa bayad ngayon, dahil ang kanila munang pagtuunan ng pansin ay makaligtas dito sa loob ng abis, dahil habang tumatagal sila dito ay mas lalong naging mapanganib, kanya na lang iminumungkahi kay Wenjin na mag-quit na lang dito sa kanilang pagsubok. Dagdag pa ni Lin Yuan kay Wenjin na hayaan raw niya siya na kanya muna siyang ihatid doon sa ligtas na zone. Sagot naman itong si Wenjin sa ating bida habang gulat na paano naman daw ang kasalukuyan na ranking ni Lin Yuan baka ito ay bumagsak ng dahil sa paghatid niya sa kanya doon sa mababang zone. Pero sa bandang huli ay pinasangayunan naman ito ni Wenjin habang namumula masyado ang kanyang mukha. Sinabi pa niya kay Lin Yuan na sa taglay raw na lakas ngayon ni Lin Yuan ay walang hindi imposible sa kanya. At nagpapasalamat din siya ng malaki sa ginawang tulong sa kanya ni Lin Yuan, kapag sila ay makalabas na dito sa abis ay hanapin na lang siya ni Lin Yuan. Tugon naman ni Lin Yuan kay Wenjin na kapag sila raw ay makalabas na dito sa abis ay tinitiyak niya na muli silang dalawa na magkikita. Makalipas ang ilang mga oras matapos may hatid ni Lin Yuan si Wenjin doon sa mababang zone, ay makikita naman itong si Lin Yuan na tahimik na nakaupo sa malaking bato at sa itaas nito ay mayroong isang drone na papalapit sa kanya at mayroon itong daladalang isang bagay. Sa pagdating ng isang drone ay mayroon naman boses ang nagsasalita galing sa drone, kanyang binabati ang kalahok na si Lin Yuan, nang dahil nakuha ni Lin Yuan ang ikapito sa ranking, ang kanyang makukuha na gantimpala ay 20 na A-rank na gem at isang C-rank na ability mystery box at isang half-step awakening stone. Nang narinig ni Lin Yuan ang kanyang mga makukuha na mga gantimpala ay nasabi na lang niya na sa pamamagitan raw nitong mga gantimpala na kanyang nakuha ay kanya munang i-upgrade ang kanyang ability level mula sa 6th rank patungo sa 9th rank. Nang ipinalabas na ang nakuha ni Lin Yuan na gantimpala na ang 20 na A-rank ability potion ay naisip ni Lin Yuan na kanya raw itong gagamitin lahat upang mag-breakthrough siya ng 3 beses. Makalipas ang ilang minuto ay dito sinimulan na nga ni Lin Yuan na kanyang gamitin ang 20 na A-rank ability potion sa kanyang pag-cultivate upang mapaunlad ang kanyang kasalukuyan na lakas. Nang natapos ng mag-cultivate si Lin Yuan ay kanya nang iminulat ang kanyang mga mata at nakaramdam ito ng tuwa dahil isang hakbang na lang daw upang maabot niya ang antas ng nag-awaken.
Kasabay nito ay kanyang ipinalabas ang kanyang alagad na babaeng gagamba dahil sa ngayon ay kanya na raw sisimulan ang pag-install sa kanya sa pamamagitan nitong kanyang nakuha na gantimpala na stability gem upang makapag-evolve na itong kanyang munting spider. At sa pamamagitan ng pamamaraan raw na ito ay maaari na niyang gamitin ang kanyang spider card ng walang limitasyon, dahil ang susunod na naman niyang misyon ngayon ay kanya na namang papasukin ang pangalawang round na ang Chaos Zone. Kanya raw huliin ang kanyang target na halimaw upang matapos ang kanyang misyon. At nagsalita ang boses galing sa drone kay Lin Yuan. Sinabi pa nito na dahil raw sa mutation at contamination dito sa Abyss ay lubhang hindi pa sila matatag at patuloy pa rin ang panganib sa kamatayan, ang karamihan sa mga kalahok ay kanilang pinapayuhan na mag-withdraw na lang sa paparating na pangalawang round. Tanong naman ni Lin Yuan sa nagsasalita sa drone na ganoon raw ba kalaki ang panganib sa pangalawang round. Kung ganoon ang sitwasyon ay aatras na lang siya matapos niyang makuha ang kanyang target. Sa kabilang banda ay makikita naman itong si Mer Ongyin na napapatanong sa kanyang sarili na kung dito na raw ba siya mamamatay. Ngunit sa buhay raw na mayroon siya ngayon ay hindi na niya mababago na isa lang siyang alipin ng ibang tao, mas mabuti pang mamamatay na lang siya dito sa loob ng Abyss, kumpara palagi na lang siyang nakatali sa kamay ng ibang tao. Samantala, makikita naman itong si Mer Ong-yuan na nanlilisik ang kanyang mga mata nang kanyang nakita ang lokasyon ni Lin Yuan. Sa wakas raw ay nahanap na niya ang lokasyon ni Lin Yuan. Kahit ano pa raw ang gagawin ni Lin Yuan upang makapasok sa top 10 ay kanya siyang sisirain pabalik sa dating si Lin Yuan. Sa kinaroroonan naman ni Lin Yuan ay naging seryoso ang pakiramdam ng ating bida dahil nararamdaman daw niya ngayon na mayroong isang nilalang na mayroong masamang binabalak sa kanya. Ano raw ba kaya itong kanyang nararamdaman ngayon? Pero hanggang dito na lang ang ating kwento, pasensya na kung masyadong maikli ang ating video dahil yan lang talaga ang naabot ng latest part nitong manhwa sa kwento ni Lin Yuan. Sana suportahan ninyo ang manhwa na ito at kapag mayroon ng bagong chapter na ilalabas ay pinapangako ko sa inyo na mag-update agad ako. Maraming salamat po. Please like my video at also subscribe kapag nagustuhan ninyo ang ating recap. See you sa next video.